Hey mga brods, may balita nga tayo dito po kay Thomas Robinson. Yes, alam ko na balita na natin ito nung kamakailan lang. Dahil ito pong si Thomas Robinson, kung natatandaan nyo, ito po yung former import ng NLEX Road Warriors. Yes mga kabrods, dahil alam naman natin kung gaano kalakas ito pong import na ito nung Commissioner's Cup last year. Well, siya lang din naman yung nagpahirap sa lahat po ng mga sentro dito sa PBA. Lalong-lalo na ito pong si Junmar Fajardo. Well, alam naman natin nakafocus ngayon ng SMB sa kanilang laro sa Best of 7 series against Ginebra at yun nga game 5 na rin mga kabrod. So ito na nga Thomas Robinson, 6'10", 5 years sa NBA. Simula siya Sacramento Kings 2012. Tapos huling season na niya yung 2016 to 2017 NBA season sa Los Angeles Lakers mga brods. And yun nga, isa ito sa mga malakas din na naging kakampi rin ni Kobe Bryant mga kabrods. Well, alam naman natin kung gaano rin kalakas ang isang Thomas Robinson. Tapos 6'10" pa mga kabrods. And yun nga, naging import na rin kasi ito ng NLEX Road Warriors. Kumbaga, madali na lang kunin agad ito ulit sa PBA mga brods. Pero as of now, currently naglalaro ito sa Homenetmen Beirut sa Lebanon mga kabrods. Alam natin, malakas-lakas ka pag naglalaro ka pag sa Europe talaga mga kabrods. At ito nga si Thomas Robinson isa ito sa mga talagang nasa listahan na ng SMB next season sa Commissioner's Cup mga brods. At yun nga, nasabi na rin natin ito na walang height limit mga kabrods ang import next season. Kaya kung ito yung makukuha talaga nila mga brods, well, alam ko matutulungan palalo si Junmar Fajardo. Kumbaga, meron kang dalawang Junmar Fajardo mga brods. At kung napapansin nyo at napapanood nyo dati yung laruan nito po ni Thomas Robinson sa NLEX Road Warriors mga brods, ay grabe rin. And yun nga, isa nga rin sa mga kung bakit di rin siya nakatagal sa NLEX dahil may attitude problem ito. Pero dahil sa kanyang lakas mga kabrods, naiinis na rin yung mga kalaban nito. Grabe rin kasi kung maglaro ang isang Thomas Robinson, kung alam nyo lang mga brods. Kaya ito pong SMB, ang daming mga listahang NBA imports, mga former NBA imports na kukunin nila next season sa Commissioner's Cup mga brods. At isa na nga ang isang Thomas Robinson. Well, alam natin kung gaano ganado ngayon ang SMB na manalo ngayong championship mga kabrods. Kaya ito, focus muna nila. Ito pong best of 7 series nila against Barangay Ginebra San Miguel mga kabrods. At after nun, off-season na, dito na magsisilabasan yung mga rumors na mga 7-footer na imports na maglalaro next season. Dahil expect nyo na mga brods yung mga 7-footer na yan na magsisilabasan next season. Dahil wala naman talaga tayong height limit na import mga brods, pero isang import lang ang pwede. At yun pa, magkakaroon pa ng guest team na Hong Kong Eastern. Kaya ka pa mga brods, dito mas exciting sa Commissioner's Cup. Pero yun nga, yung skill set ni Thomas Robinson, magaling mang block, magaling sa depensa, magaling sa opensa, grabe. Kung maglaro rin ito sa ilalim mga brods, tapos yung katawan pa nito, malapad-lapad pa mga brods. Hindi biro rin ang katawan ng isang Thomas Robinson, malapad talaga mga brods. At yun nga, malaking tulong yung pagkalapad at pagkamaskulado nito sa ilalim. At yun nga, doon nahihirapan yung mga kalaban nito po ni Thomas Robinson. At yun nga, pag ito yung maging import ng SMB, malaking tulong sa depensa. Matutulungan si Junmar Fajardo. Hindi na mahirapan din si Junmar kapag agod na siya sa ilalim, wala na siyang mapagbigyan na bola sa ilalim dahil hindi naman din ganun kasing lakas niya si Mau Tautua. Well, itong si Thomas Robinson, malaking tulong ito kay Junmar Fajardo talaga mga kabrods. At yun nga, kailangan din kasi na medyo may malaki rin na import ka dahil yun nga, may mga 7-footer rin na magsisilabasan na rin next season. Kaya kung mga brods, sa Thomas Robinson to SMB. Kakomenta mo lang po yung mga brods at isa-isay natin yan. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Usap-usapan na ngayon yung pagbalik ni Christiansen ng Hardinger sa Barangay Ginebra San Miguel pagkatapos na itong binitawan para kay Isaac Go sa Terra Firma Jeep. Pero ngayon alam natin focus sila sa Game 5. Today nga yun against SMB mga brods. Pero alam naman natin na nagregret ito pong Barangay Ginebra San Miguel sa pagkawala ng isang C-stand. At iniisip nga nila kung nandito sana si Christiansen Hardinger mga kabrods, mas kayang-kaya sana nila yung Barangay Ginebra San Miguel dahil kay Junmar Fajardo pa lang, hindi mo na alam kung sino yung magiging defender ni Junmar Fajardo sa Barangay Ginebra San Miguel dahil halos lahat naman ng mga big man sa Ginebra kinakain ni JMF mga brods. Etong si Japet nga palagi na lang kinakain ni Junmar Fajardo. Puhunan na lang ni Aguilar yung kanyang taas
tumalon. Pero ito pong si C-Stand mga kabrods, kung siya sana yung nandyan ngayon sa semifinals na nakipagbakbakan sa ilalim against the Kraken mga kabrods, alam ko mapapahirapan niya si Junmar. Alam ko medyo makakain din siya, pero yung mapahirapan mo yung isang Junmar Fajardo, yung mapapagod mo yung isang Junmar Fajardo, yun yung malaking bagay para sa Barangay Nebra San Miguel. Mas stop mo yung kanyang gilas, dahil once na mapagod yung isang player, di ba, syempre hindi na yan masyadong poposte, ipapasa na lang niya, maghanap na lang siya ng mga open guys mga bros, dahil syempre napapagod din. Dahil ito pong si C-Stand, matigas-tigas din naman ito mga bros, 6'7" or 6'8" din na big man ito. Alam ko medyo malayo siya sa height ni Junmar na 6'10", pero alam natin kung gaano katigas yung isang Stan Hardinger. Well, si Isaac Go, alam natin sayang din na-injured din siya mga kabrods. Pero iba siguro yung magiging scenario kung ito pong si C-Stand yung nasa Barangay Nebra San Miguel lang. Kaso nga lang mga brods, may problema ang Hinebra. Dahil yun nga, dito kay C-Stand, parang hindi na nga niya gustong bumalik pa sa PBA. Parang ganito rin yung naging scenario ni Greg Slaughter mga brods, ni Greg Zila, nung bigla itong trinade ng Barangay Nebra San Miguel sa Northport, tapos biglang umalis sa Northport at nag-Japan. Dahil yun nga, malaki ang tampo niya sa Barangay Nebra San Miguel. So parang ganun din yung kay C-Stand, trinade siya sa Terra Firma, tapos aalis sa Terra Firma, alam natin injured siya. Tapos pag gumaling yan mga bros, alam natin baka magkaroon na ito ng offer si ibang bansa. Dahil syempre magtatampo ka ilang championship ba naman ang naiambag mo sa iyong kapunan, tapos biglang iti-trade ka lang at isa ka pa sa mga naging core nila last season, di ba mga bros? Kaya medyo may tampo ito pong si C-Stand. Pero ito na nga, nililigawan din kahit papano ng SMC team ng Hinebra management, ito pong si C-Stand. Yun nga, balak-balak din kasi ng Hinebra ngayon na baka bitawan ito pong si Isaac Go, knowing na ito pong mga resulta ni Go na mga numbers na binibigay niya ngayong season ay parang nakukulangan talaga mga brods. Ito pong si Coach Tim Cone. So malayo sa mga binibigay talaga ni C-Stand mga kabrods sa Barangay Nebra San Miguel, at mas fit pa nga daw ito pong si C-Stand sa rotation ni Coach Tim Cone at sa sistema ng isang Coach Tim. Kaya mga kabrods, alam ko malaki ang maitutulong talaga ng isang C-Stand, kaya dapat na maibalik sana talaga ito ng Barangay Nebra San Miguel. Ngayon nga, 'di ba? Game 5, medyo hirap-hirap talaga sila mga kabros, dahil syempre tabla na yung serye, tapos delikado pa pag nanalo pang SMB, 'di ba mga brods? Kaya dapat sa Barangay Nebra San Miguel ay wag na lang basta-basta bibitawan yung mga core nila mga brods, yung mga talagang go-to guy nila sa ilalim, dahil yun nga, ilang years na lang din ito pong si Japet Aguilar mawawala na rin sa kanyang prime. Buti nga nagiging prime pa si Japet ngayon Kaya ikaw mga brods, Christian Stan Hardinger, sa tingin nyo dapat na ba itong ibalik ng Barangay Nebra San Miguel? At kung dapat ibalik ng Hinebra mga brods, sino naman yung kanilang bibitawan si Hinebra para ma-trade dito sa Terra Firma Jeep? Kaya komento mo lang po dito mga brods, at isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods, at this is Overrated Highlights. Yun lang, I'm out.